ay parang binibigay namin ulit ang ibinigay sa amin ni Pangulong Duterte. Sa mga oras na yon, kami ay nagtipon-tipon lahat ng mga tausug na handang ibigay ulit sa kanya ang ibinigay niya sa aming utang na loob. Yung goodie po doon is utang na loob po ang ibig sabihin doon. So kaming mga tausug, kapag ikaw ay isang binigay mo sa amin, dapat na parang ikakaganda or ikakabuti sa amin, kahit anumang mangyari, kami ay susuporta hanggang sa kamatayan po. Ganun po kaming mga tausug. Hello mga Kadonatics! Eto na, nagsalita na ang mga taga-Hulo-Sulo kung gaano sila kadismayado sa administrasyong ito at kung gaano nila kamahal si Tatay Digong sa lahat ng mga ginawa niya sa Hulo-Sulo. Alam nyo ba, for so many years, grabe ang gulo sa Hulo-Sulo. Basilan, MILF, MNLF, Abu Sayyaf, Pirata, even pirates, andyan sa Tawi-Tawi. Kaya grabe, hindi basta-basta mapasok yan ng mga Kristiyano. Pero alam nyo ba, sa panahon ni Tatay Digong, 6 months pa lang, ang dami niya nang nagawa sa Hulo-Sulo. I know that, mga Kadonatics, kasi I'm from Zamboanga City at ang lahat ng mga tausog dyan can hear wars almost every day dyan sa Hulo-Sulo, Basilan, kasi magkarapit lang yan sila. Makikita mo nga lang yung island of Basilan from Zamboanga City. Kaya nung umupo si Tatay Digong, ginawa niyang peacemaker si Miss Wari, isang MILF. Ginawa ni Tatay Digong, if ever may mga conflicts sa ibang grupo ng mga rebelde, it's Nur Miss Wari's responsibility na dapat ayusin. Kaya nakikita natin si Nur Miss Wari palaging sa Malacanang. That time, Tatay Digong. Kaya iba talagang epekto ng Tatay Digong sa mga Muslim. Kaya galit na galit sila sa ginawa niyang administrasyong ito kay Tatay Digong. Panoorin natin. Ayman naman, good evening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening sa lahat ng mga nanonood dyan. Ako po si Ayman Zaparlet Jahali, Toto Bars po, isang tausug vlogger and tausug youth leader po. And ako po yung kita natin sa video na nag-viral sa mga social media platforms. So, sa arahan niyo naman po dito sa video. Ayman, nag-viral yung video mo, no? Noong nakaraan at na-cover yan ng ilan na local news sites at nagpapakita ng matinding suporta ng mga kapatid nating tausug kay former President Rodrigo Duterte. Pwede mo bang ikwento, balikan natin yung gabing yon kung saan marami sa ating mga kapatid ang nagpakita ng suporta? Sa mga gabing yun po, ang aim namin as tausug po sa rally na yun is pinamagatan namin na pag-uli ng buddi o sa atin ay parang binibigay namin ulit ang ibinigay sa amin ni Pangulong Duterte. Sa mga oras na yun, kami ay nagtipon-tipon lahat ng mga tausug na handang ibigay ulit sa kanya ang ibinigay niya sa aming utang na loob. Yung buddi po doon is utang na loob po ang ibig sabihin doon. So kaming mga tausug, kapag ikaw ay isang binigay mo sa amin, dapat na parang ikakaganda or ikakabuti sa amin, kahit anumang mangyari, kami ay susuporta hanggang sa kamatayan po. Ganun po kami mga tausug. Yan po ang aming paninindigan. Yan po ang aming dedikasyon bilang isang tausug. Ganun po kami. Grabe! Druid mo yun? Hanggang kamatayan, susuportaan nila si Tatay Digong. Kasi may magandang ginawa si Tatay Digong sa kanila. I know that. Ganyan yung mga tausog. Before, mas magaling ako magtausog. Ngayon, ewan ko na, nakakalimutan ko na yung ibang mga words. Ganyan ang mga Muslim, mga Kadonatics. Pag sila ay masatisfied sa ginawa mo, talagang protektahan ka nila hanggang mamatayan sila. Kaya I salute you, brothers. Let's go. Based sa reaksyon ng mga kababayan natin, mga kapatid nating tausig, masasabi ba natin na ang mga kapatid nating tausug ay galit sa sinapit ngayon ni former President Rodrigo Duterte in this current administration? Base po sa mga nakikita nating mga videos online, sa mga interactions ng mga tao sa comment section, siguro masasabi ko na ang mga tao ay galit sa mga in terms of makukulong siya. So sa aming mga tausug, siguro masasabi ko na hindi naman ako sigurado sa naggalit ako or parang gusto ko na may gawin ko ganito ganyan. Yung sa akin ay parang dapat gawin natin kung dapat na justisya
or ipaglaban natin kung ano yung kami na naramdaman namin ang pagtulong ang mga ginawa ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. So siya po yung nagbigay sa amin ng ilaw upang makita namin ang daan dahil nakikita po natin sa mainstream media more on sa terorismo. Ganyan. Yan yung mga bad images which is we need to showcase what is the other side ng Sulu. So alhamdulillah, with the help of our former President Rodrigo Duterte, ginawa niya po ang kanyang mga dapat gawin bilang isang presidente na i-change, baguhin kung ano ba ang nasa sa Sulu na in terms of parang mga things na bad mindsets which is people are showcasing to the world. So basically, yung mga tao kasi dapat yung mga mindset natin are dapat open tayo. So kami mga tao, so kapag yung mga tao o yung isang tao ng advokasya ng isang tao na parang nakikita namin na siya ay parang may dignidad at may isang salita. Ganyan talaga yung mga tao. So, alhamdulillah, sa mga years na naging presidente si Duterte, alhamdulillah, yung Sulu ay naging peaceful na. Although, sabi nga ni Kuya Raes kanina, walang overnight na pangyayari. Parang isang kisap mata, magkakaroon na kaagad ng ganito. It takes process, no? Dapat may proseso. Tulad ng ginawa ng ating dating Pangulong Duterte. Lahat ginawa niya para sa atin. 4 years ago, siya yung isa sa mga pumunta dito sa Sulu nung mga pagkakataon na may mga hindi maganda sa social media, sa mga platform. Pumunta siya dito at hinalikan niya mismo yung floor ng Sulu upang ipakita lamang sa mga tao na siya ay mayroong sincerity sa kanyang puso. Naniniwala siya na ang Sulu, ang Pilipinas ay dapat talaga may bagong Pilipinas. Parang siya yung tunay na magpapabago sa Pilipinas dahil nandun sa kanya yung sincerity, nandun sa kanya yung pagiging presidente na ipapakita niya sa gawa ang kanyang mga salita. Yan ang dapat talaga sa isang presidente. Para sa akin po, may kanya-kanya tayong opinion, no? Sa nakita ko, grabe yung ginawa na sa Sulu, binago niya lahat. Yun lang. Maraming salamat. Grabe, naiyak ako doon sa pagalit niya sa floor. Iba talaga si Tatay Digong. Isa talaga siyang magandang liderato. Iba siya sa mga previous leaders natin na puro salita lang. Kung may problema, ang ganda sa kanya aaksyonan niya agad. Ayaw niyang paabutin ng umaga. Ganon yung Tatay Digong natin. Pero anong ginawa nila? Ang isa-isang tao ang nagmahal sa Pilipinas, ang nagmahal sa lahat ng Pilipino, ang nagpabago sa perspective ng mga OFWs, pinersecute nila. Marcos, you will never be loved. Totoo yung sinabi ni Bastet, by the people. Hindi namin kakalimutan yung nangyari na ikaw mismo ang nagpakulong sa taong mahal na mahal ng mga Pilipino at BBM. Hindi ka na makakaahon nito for sure. Okay, Sir Ayman, sir, magkakaroon pa ba ng mga activities dyan sa probinsya ng Sulu at mensahe po ninyo sa ating taong bayan? Regarding sa mga activities, inshallah, future po, magkakaroon tayo ng mga future activities wherein bibigay sa atin ng mga pagagandang point of view naman sa Sulu. At the same time, yung mga supporters natin sa Duterte, no? Hindi yan magbabago, mananatili po yan. At the same time, inshallah, in the near future, pwede na po kayong pumunta dito, no? Sabi nga ni Kuya Raes kanina, yung Sulu ay maganda na po. Wala na po tayong mga kinakatakutan dito sa Sulu. No? Kaya kung gusto nyo pong pumunta dito, we are willing to see this kind of paradise na masasabi natin sa Sulu. You are free to come. You just need to link to the ating mga otoridad dito sa Sulu, tourism, no? Ang mensahe ko po sa ating mga kababayan, sa ating mga mamamayang Pilipino, dapat talaga natin pakita sa mga tao kung ano ba yung nararapat talaga sa ating Pangulong Duterte, no? Kung nakikita natin, ang mga tao ay parang may taliwas na mga information, marami ng mga opinion sa bawat isa, no? So, yung dapat lang natin sa ulo ay tingnan natin ang mga legacy na iniwan ng ating Pangulo Rodrigo Duterte. Yun lang po. Kasi kapag yun lang ang basihan natin, ang ganda ng Sulu, hindi lang sa Sulu, pati sa Pilipinas. Pati yung mga salary, passport, naging 10 years, yung mga driver's license. Sobrang dami ng legacy na iniwan sa atin ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Masasabi ko, sa 6 months lang nang siya ay nakaupo, sobrang dami na nang nangyari. Na
kaming mga tausog, kaming mga nandito sa sulong, naramdaman namin talaga ang pagbabago. So, sa ngayon, hindi ko alam kung ano ba ang nagbago. Siguro, alam din ng ating mga mamamayang Pilipino. Ang aming lang ay gusto naming suportahan ang dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil ipinakita niya kung ano ba ang karapat-dapat na ipakita sa mga tao bilang isang presidente ng Pilipinas. Yun lang po. Maraming salamat. Syukran mga kapatid. Grabe. Kakaiba ka, Tatay Digong. Iba yung impact na iniwan mo sa kapatiran natin mga Muslim. Kaya hanggang ngayon, mahal na mahal kanila. Walang makakatumbas sa ginawa mo sa mga dumaan na leaders and this administration. Puros gulo yung administration ngayon. Wala akong nakitang magandang nangyari kundi gulo. May isa pang gulo mga Kadonatics sa Maguindanao. I know Maguindanao kasi I was in Cotabato for 2 months and a half. And ngayon, may gulo dahil sa ginawang hakbang ni BBM. Bangag talaga. Anong ginawa niya? Nag-appoint siya na hindi man lang dumaan sa mga tao doon sa Maguindanao, sa mga leaders. Iba talagang utak ni BBM. Parang gusto niya atang mag-away-away lahat. Tingnan natin. May namumuong tensyon sa mga probinsya ng Maguindanao dahil sa away politika ng ilang mga kilalang pamilya. Kaya naman nagtungo sa rehiyon si COMELEC Chairman George Garcia para maghanap ng solusyon. Taglagi, bawat pahina ng Holy Quran, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Because peace is always the purpose of God Allah. Pinangunahan ni COMELEC Chairman George Garcia ang isang political candidates forum sa Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Matapos tumaas ang tensyon sa pagitan ng magkakalabang gubernatorial candidates sa mga probinsya ng Maguindanao. Magkatunggali sa parliamentary election sina Governor Bay Maria Mangudadatu at former Talayan Mayor Aling Timbang sa Maguindanao del Sur. Sina Sultan Kudarat Mayor Tukaw Mastura at former TESDA Director General Teng Mangudadato naman ang maghaharap para sa Maguindanao del Norte. Very impossible for us na magpapatayan kami kung walang nag-audyok sa amin na kami ay mag-away-away. Nitong March 16, naglabas ng isang statement ang Moro Islamic Liberation Front. Dismayado raw sila sa umano'y unilateral decision ni PBBM sa kanyang bagong parliament appointees. Kabilang riyan ng pag-a-appoint lamang ng 35 mula sa 41 na ini-endorse ng MILF at ang pagtatalaga kay Maguindanao del Norte Governor Abdul Rauf Makakua, isang miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas bilang bagong interim chief minister ng BARM. Wala raw nangyaring konsultasyon hinggil dito. Kaya pangamba nila, baka hindi maging patas ang pagdala ng bagong BTA chief sa mga kandidato. Sana naman po bilang chief minister ngayon, patas lang po kayo ng pagdadala kasi lahat po tayo bansamuro eh. We are all struggled during more than 40 years. Lahat tayo, iba lang tayo sa pamamaraan sa pag-struggle. Yung iba nakikipagbarian. Kami naman ay masa kami nag-supply sa ating umpungan noon. Actually, as of now, nasa umpungan pa rin ako eh. Kaya lang, ito lang po ang aking panawagan sa inyo po, kagalang-galang na Chief Minister. Yun lang po. Patas lang tayo. Tugon naman ni Makakua, magiging impartial siya sa kanyang mga magiging desisyon bilang interim chief ng rehiyon. Nauna na ring sinabi ng palasyo na bigyan ng tsansa ang liderato ni Makakua. Pero suwestyon ni Chairman Garcia, magkaroon ng isang central mechanism sa pagitan ng mga nag-aaway-away na pamilya sa eleksyon. Aniya, dapat sila muna ang magresolba ng internal conflict bago pumasok ang PNP, AFP o di kaya'y COMELEC. Dagdag pa ni Garcia, alisin na dapat ang mga simbolo ng hidwaan, bangayan at gantihan mula sa magkabilang panig para maiwasan ang election-related violence. Kalimutan mo na lahat. Of course, hindi yung mga namatayan. Justice should be served. But between the members of the family, kahit po sa pamilya, yung mga magkakapatid, nag-aaway talaga. Diyos ko, mas mabigat pa yung away pagka magkakapatid. Pero sa bandang huli, they always will find a commonality sa kanila. Iisa ang tatay, iisa ang nanay, iisa lang naman pala ang gusto sa buong probinsya ng Maguindanao, whether northern or southern, makapaglingkod.
Ayon sa PNP, pinaghahandaan na ng law enforcement agencies ang pagtaas ng tensyon sa pagitan ng mga pamilyang tumatakbo sa rehiyon. Kaya para masigurong ligtas ang darating na halalan, mas paiigtingin daw ng ating state forces ang interagency cooperation. Ang pagpapatupad ng COMELEC gun ban, ang paghahanda ng mga special electoral board members mula sa hanay ng kapulisan, at pagpapalakas ng revitalized Katok Initiative. Ay, nako. Gulo talaga pag BBM. Iba talaga yung nagawa niya sa Pilipinas. Ay, nako. Sa panahon ni Tatay Digong, ay, smooth na smooth yung mga kalakaran, yung election. Message to Garcia, dapat wag mong i-connect sa internet. Yang Smartmatic na yan. According to Attorney Respecio, wag mong i-connect kasi pwede yung ma-hack. Kung ayaw mong magkagulo during election, wag mong i-connect yan. Mahirap talaga yan. Okay lang during kay Tatay Digong kasi kung may problema, talagang a-action na niya agad. Pero now, I doubt it. Mas lalong pinalala pa.